ayun mga idol, papasok na tayo dito ngayon sa may MacArthur Highway. Dito yung ano, yung kakananan pag ang gusto mong puntahan ay Plaridel Bypass Road. Ayun, sinasabi ko na nga ba, dito sa may Apalit may checkpoint. So yun, hindi naman tayo na checkpoint. Ilabas ko pa yung lisensya ko, pati yung ORCR. Nakalagay oh, welcome Province of Tarlac. 11:26 AM. Andito tayo ngayon sa may SM City Rosales. 225 kilometers. Narating natin tong La Union. Ngayon at kakanan na nga tayo dito sa may Cannon Road. Sana lang walang saradong kalsada dito, kasi madalas mag landslide dito eh. Tsaka madalas may saradong kalsada. So sana ngayon dire-diretso hanggang dun sa may Lion's Head. Ayun, may rough road pa nga dito. Oo. Delikado itong ginagawa ng truck na to. Ayun mga idol, ito yung bagong tunnel dito sa Cannon Road. Ayan, nilagyan nila ng bagong tunnel. Bagong bago, may pintura pa nga eh. Ito na ang Lion's Head, 12:53 PM. Paalis na tayo dito sa Lion's Head. Oras natin 1:31. Paanuhin ko muna, pabueluhin ko muna. Oo, paunahin mo muna. Ayun, may Petron dito mga idol. XCS boss, full tank. So 442 pesos yung naigas. Tapos 6.86 liters yung total na naikarga. 264.1 kilometer yung total distance travel. Tapos 41 kilometer per liter yung nakalagay dito sa average fuel consumption. Pero hindi yan totoo, laging mas mababa yan dyan. Ayun mga boss, good morning no? Oras natin ngayon 5:50 AM. So ngayon ay pupunta tayo ng Baguio City kasama yung ating Copa. So nagawa na natin ito ng last year 2024. So ang gamit natin is yung Yamaha Aerox pa natin. Pero ngayon ang gamit natin is ang ating Honda ADV 160. So ito mga boss is full tank to kagabi. Ang tinatakbo pa lang niya is 3.5 kilometers ayan sa trip A. Kasi nire-reset ko yung trip A niya pag magpaka full tank tayo. So yung tinatakbo natin magmula nung nagpa full tank tayo kagabi ay 4.8 kilometers kung nakikita nyo sa aking trip A. So ang gagawin ko yung trip B, i-reset ko lang yung trip B para kumbaga ito na yung starting point natin. So ayan, 4.9 meters na yan. So trip B, i-reset ko lang siya. Pag na-reset mo yung odometer nito sa trip B, pare-reset rin yung average fuel consumption niya. Ayan. So dito tayo sa trip B magbabase. So yung 5 kilometers na tinakbo natin magmula nung nagpa-full tank tayo, i-material na yun sa tatakbuhin natin ngayon. So 5 kilometers now, approximately 250 kilometers yan yung tatakbuhin natin eh. So immaterial na siya. So ayun, nandito na tayo sa may EDSA Magallanes, approaching EDSA Magallanes tayo. So itong tropa ko, ito yung kaklase ko magmula nung second year high school. So second year high school, third year tsaka fourth year kaklase ko to si Jason. Tapos nagkaiwalay na lang kami nung college. So ako syempre nag-accountancy, kaya yung pangalan ng page natin ay CPA Motovlogger. Tapos ito naman kasama ko is marine transportation, kaya ang profession niya ngayon is seaman. So third mate na yan ngayon. Daming pera, sana all. So update na lang namin kayo guys kung asa na kami maya maya. Ayun mga idol no, sakto 6:30 AM narating natin tong North Avenue Station ng MRT dito sa may Trinoma.
Ayun, mabilis ang takbo ng ang daloy ng trapiko kasi holiday ngayon, May 1. So Labor's Day, araw ng mga manggagawa. So araw natin yon, mga manggagawa. Tapos bukas sinabayan pa ng leave, diba? So 4 na araw na walang pasok, long weekend talaga. Kaya napagdesisyonan natin na umakyat ulit dito sa Baguio. Nung nakaraang taon kasi, nung umakyat kami ng Baguio gamit pa yung Aerox ko, mga alas 9 na kami nakapunta nandito sa Baguio. Ay, alas 9 na kami umalis dito sa Manila papuntang Baguio. So kaya naabutan kami ng sobrang traffic. Yun yung weekend na dikit nung araw ng Kagitingan. Kasi ano yun eh, magkakadikit yan, araw ng Kagitingan tsaka yung Idil Fitr nung nakaraang taon. Tas Lunes, yun yung napapagitna ang araw, nakalib kami. So ayun, SM North na tayo guys. Update ulit namin kayo maya maya sa mga kaganapan. So ayun mga idol, papasok na tayo dito ngayon sa may MacArthur Highway. Yan. Hindi naman na bagong daan sa atin to kasi ilang beses tayo nakadaan dito papunta ng Aurora, basta papunta ng Norte. Nung nag-north loop tayo, yan, dito rin tayo dumaan syempre. So kung naka big bike sana tayo, meron doon pa kanan kanina sa NLEX. So ayan guys, 6:53 AM. Andito tayo sa may Pure Gold May Kawayan, Bulacan. So nakaalis na tayo sa Metro Manila. Nasa Bulacan na tayo. Yung total travel distance traveled natin, ayun 30 kilometers na. Yung total distance traveled natin. So yung papunta ng Baguio or Norte, meron yung dalawang daan. Yung unang daan, yun yung sa may Tarlac, dire-diretso yun. Yung ikalawang daan, yung kakanan tayo dun sa may Plaridel Bypass Road, papunta naman yan ng Nueva Ecija. So ang lagi kong ang lagi kong drill dyan, kapag papunta, mas gusto kong dumaan dun sa may Tarlac pag papunta. Pagpabalik naman, mas gusto kong dumaan dun sa may Nueva Ecija. Kasi sa may Nueva Ecija, dun sa may Arco nun, maraming nagtitinda dun ng chicharon. Bumibili kasi ako dun ng chicharon. So ayun, ang dadaanan natin ngayon ay sa Tarlac. Update namin kayo kapag andun na tayo sa may lilikuan papunta ng Plaridel Bypass Road kung sakaling gusto nyong dumaan sa Nueva Ecija. Halos the same lang naman sila ng distance, hindi sila nagkakalayo ng distance. Ayun mga idol, so 7:10 ngayon, eksaktong 1 oras magmula nung bumiyahe tayo. Kasi bumiyahe tayo mga nasa 6:10 eh. Andito tayo sa may Bukawi, Bulacan. So ang odometer natin is 40.2 kilometers. So approximately 40 km per hour yung takbo natin. Pero actually hindi naman tayo nagpapatakbo ng mabilis, no? Parang mga 60 or 70 sa odometer natin yung pinaka mataas na rumihistro. Parang chill ride lang naman tayo ngayon, hindi naman tayo yung nagmamadali, wala naman tayong hinahabol na oras. So chill ride lang ngayon. Ganito lang yung mga takbuhan natin, mga around 60 kilometers per hour sa odometer sa speedometer natin. Ayun mga idol, ayan nakalagay Malolos, Bulacan, Pandi. Ayun, so dito yung yung kakananan. Pag ang gusto mong puntahan ay Plaridel Bypass Road, dito yan dyan sa may na yun, sa may iskinita na yun. So dadaan ka doon ng Nueva Ecija. So dito sa dadaanan natin, ang dadaanan natin ay Tarlac. So yun yung laging routine ko pag papunta ng Norte, dito ako sa may bandang Tarlac dumadaan talaga. Pero pag pauwi na,
Doon na ako dumadaan sa may Nueva Ecija. Parang paikot yan eh. Almost same kilometers lang naman sila ng distance. Kasi dun sa may Nueva Ecija, maraming nagtitinda dun sa may Arco ng mga chicharon. Buibili akong pasalubong dun, mga chicharon. Kaya dun ako dumadaan. Dito mga idol sa may parting ito ng Giginto. Ayan, meron tayo dito ang kakananan. Paikot to. Tapos dito ang labas natin dyan sa baba. Ayan, yan sa baba na yan kung nakikita nyo. Dito ang labas natin. Lagi ko nadadaanan to, papunta ng Baguio, papunta nung nag-North Loop kami noong December. Naka-upload rin pala dito yung North Loop namin noong December, guys, sa channel natin. Kung gusto nyo panoorin. Ayan, sa mga Bataan, ayan. Basta norte. Dito ang daan. Wag lang yun sa mga yung sa mga Aurora kasi sa kabila yung daan nun sa Aurora sa may Nueva Ecija ang daan nun. Yun mga idol, 7:41 AM. So isa't kalahating oras na tayong bumabiyahe. Tapos 63.5 kilometers yung binabiyahe natin. Narating natin tong Pampanga. Yung unang bayan natin na madadaanan is yung bayan ng Apalit. Yan ang unang bayan ng Pampanga. So generally maganda yung biyahe natin. Mabilis. Sana tuloy-tuloy na ganito ang biyahe. Ang plano ko nga kanina, alas 4 kami, kagabi, alas 4 kami aalis kasi nung mga nakaraan, alas 4 kami umaalis, napakaluwag ng daloy ng trapiko. Eh kanina, alas 6 kami umalis, eh generally good rin naman, halos walang pinagkaiba kapag umalis ka ng alas 4. Kasi parang gantong oras din kami nakarating dito nan sa Arco ng Pampanga. So generally good naman. Sana tuloy-tuloy yung maayos na biyahe natin. Ayun, sinasabi ko na nga ba dito sa may Apalit may checkpoint. So ayun, may checkpoint tayo. Kaya pala nagkanda traffic dun sa may tulay, dun sa may likod. Bata, pwedeng pakilabas yung wallet ko. Andyan yung andyan yung lisensya ko pati ORCR eh. Walang ayaw tanggapin yung natin, lisensya natin. So yun, hindi naman tayo na checkpoint. Ilabas ko pa yung lisensya ko, pati yung ORCR. Oh yung bata, makikitago. Yan, babagalan ko lang yung takbo. Ayun. So ayun, parang nag-aano ata sila. Baka ang ginagawa nila random sampling. So pag nakita nila na talagang meron kang yung parang ipapakita ko talagang lisensya pati ORCR, baka pinapalagpasan nila para baka okay na yun para sa kanila. Hindi daw naman kasi tayo mukhang kahina-hinala. Ayun, dito pa rin tayo sa may Apalit, Pampanga. Ayun mga idol, 8:10 AM. Ang tinatakbo natin ay 78.8 kilometers. So saktong 2 oras magmula nung bumiyahe tayo. Ibig sabihin nasa 38 km per hour yung average speed natin for the second hour. Kasi, ayun mga idol, no, oras natin 8:42. So nakakasaktong 100 kilometers na tayo magmula nung bumiyahe tayo kaninang 6:10 AM. So para ma-reach natin yung 100 kilometers, nakadalawat kalahating oras tayo. So andito tayo sa may Iglesia ni Cristo,
ito, Buensu Seso, Pampanga East. So sakop pa rin ito ng Pampanga. So nasa unahan pa yung Tarlac. So yun, shout out sa mga kapatid natin dyan. Ayun mga idol, kain muna kami dito sa may Jollibee Magalang. Ito rin yung kinainan namin dati nung nag-North Loop kami. Ito yung Jollibee Magalang. Mag-aalas 9 na rin kasi. Hindi pa kami nag-breakfast. Yan, kain muna kami dito. Ayun mga idol, 9:45 AM. Aalis kami dito sa may Jollibee Magalang, Pampanga. So magpapatuloy tayo sa ating paglalakbay papuntang Baguio City. So kakaliwa tayo dito. Paunahin muna natin sila. So doon tayo galing parte. Sa may parteng Andox dun So dire-diretso lang kasi yan Kaya kakaliwa tayo ngayon. So ayon sa Google Map, 150 kilometers pa hanggang dun sa may Lion's Head. Ayon sa Google Maps. So mga ano pa yun, siguro mga 4 hanggang 5 oras pa yun. So oras natin 9:45. So 10:45, 11:45, 12:45. Mga approximately mga alas 2 tayo makarating doon. Ayun mga idol, 9:54 AM. So narating natin tong Tarlac. Itong arko na to, ibig sabihin yan, Tarlac na. So after 109.8 or sabihin na natin 110 kilometers. So ayun, welcome nakalagay welcome, Province of Tarlac. Ayun mga idol, 10:06 AM. So kulang-kulang 4 na oras na tayong bumabiyahe kasama pahinga. Narating natin tong Vest Hotel. So itong Vest Hotel yung pinag-stayan natin dati noon tayo ay na-destino dito sa Tarlac Pass. So sa harap mismo niyang Vest Hotel, meron niyang signage na nakalagay to Baguio City. So kakanan tayo dyan sa mismong harap na itong Vest Hotel na yan. Ayan. Papareho ko pa ng helmet si kuya. Shout out kay kuya. Ayan, dito kakanan tayo dito. Ayan, may nakalagay Baguio, ayan may nakalagay na signage yung Baguio, kanan. Ayan, kakanan tayo dito. Ngayon 10:17 AM, narating natin tong City of Tarlac. So guys, magkaiba yung Province of Tarlac sa City of Tarlac Yung City of Tarlac, nasa loob siya ng Province of Tarlac. Pero magkaiba sila. So 129.6 kilometers. So dito na nakagala-gala na rin ako dati dito dahil na destino din ako dyan sa may Eptaniedo sa Tarlac City, Eptaniedo. Yan. Kaya familiar na rin sa akin tong lugar na to. Ayun, dito muna kami sa 7-Eleven. Bibili lang ng tubig. So water break lang muna. Katabi ito ng Moncada Public Market. Sakto 11 AM. Ayun mga idol, bumili lang kami ng tubig saka Pocari dito sa may 7-Eleven Moncada Tarlac. So yung oras natin ngayon 11:14. So nakaka na tayo 5 hours mahigit na naglalakbay kasama yung mga pahinga. So yung distance traveled natin ay 168 kilometers na. So ang lalakbayin pa natin wala ng 100 kilometers.
11:26 AM. Andito tayo ngayon sa may SM City Rosales, dito sa may Pangasinan. So kung ang ginawa natin kanina is nag-Nueva Ecija tayo, which is yung isang pwedeng daan, yung dadaan ng Plaridel Bypass Road, dito rin yung tumbok nun. So ibig sabihin, regardless kung nag-Tarlac City tayo or nag-Nueva Ecija tayo, dito na rin yun mag-meet dito banda sa Pangasinan dito. So ito tuloy-tuloy na lang to hanggang dun sa may La Union, tapos papunta ng Benguet sa Quezon Road. Villasius, the vegetable bowl of Pangasinan. Ayun mga idol, 11:42. Nandito na tayo ngayon sa SM Urdaneta, 11:42. After 195 kilometers of travel. So ayan, medyo malapit-lapit na yung La Union dito. Yung merong tulay, medyo malapit-lapit na yan. Yan, nandito na yung mga figurin. Okay, tama lang. Ito na yung tulay. At makakapunta na tayo sa La Union. Dito tayo dadaan. Ah, doon. Hindi, dito tayo dadaan. Oo, pwede rin naman. So ayan na ang arko ng Welcome to La Union. Ha? Merong firing range dito. Firing range? Oo. Saan dyan? Hindi ko rin alam yung pangalan. Hindi ko rin alam kung saan banda kasi tulog dun yung view nun or dito sa dinadaan. Ah, basta may firing range siya. Oo, basta na yun. Oo. Nice. Ayan, 225 kilometers. Narating natin tong La Union, 12:09. So magta 12:10 na rin naman. So eksaktong 6 na oras. Actually same lang siya nung nag North Luzon Loop kami ng December. Saktong 6 na oras. Andun kami sa may, tawag dito, sa may entrance ng Quezon Road. Dito lang naman yung sa unahan. Dito na yung entrance ng Quezon Road. So kapag kayo ay manggagaling ng expressway via T-Flex, dun kayo sa opposite side magmumula. Bali babalik kayo dito para maka-enter dun sa Quezon Road. Or pwede rin naman yung Marcos Highway, kaso mas malayo yung Marcos Highway. So dito tayo dadaan ngayon sa may Quezon Road. Ngayon at kakanan na nga tayo dito sa may Quezon Road. Sana lang walang saradong kalsada dito, kasi madalas mag-landslide dito eh. Tsaka madalas may saradong kalsada. So sana ngayon dire-diretso hanggang dun sa may Lion's Head. So yun, kung dun kayo sa T-Flex manggagaling, dyan kayo sa may kabilang kalsada na yan, kasi babalik kayo tapos pupunta kayo dito ng Quezon Road. And dire-diretso na lang to. So sana lang walang saradong kalsada. Traffic ah. May ginagawa ulit atang kalsada dito ah. Maganda. Di hama kasi na mas maiksing distansya yung dito sa Quezon Road kaysa dun sa Marcos Highway. Kaya lang. Sa Marcos Highway malaki yung kalsada eh. Kaso ang layo ng ano. Siguro mas malayo yun ng mga mahigit 10 kilometro layo nun eh. Hindi ko alam kasi bagay. Isang beses pa lang ako nakadaan doon. Oo. Dito, yun ang beses. Oo, kasi kapag bus ka, hindi naman dadaan dito ang bus eh. Marcos Highway talaga ang daan eh.
Ayan, dyan kami dumaan nung nakaraan. Dito, sa ilalim ng tulay na yan, ayan. Sa kanan yan, tapos may tulay dito. Dyan kami dumaan nung last year. Oo, bangin yan eh. Pag sa Marcos Highway ka naman dumaan, puro mga fog dun. Oo. Pati doon. Oo, mga hamog. Ang mataas doon. Low ano yung bangin doon. Oo. Parang doon. Kaya lang doon, mga nadaan doon talaga mga bus. Oo, mga bus. Hindi ko tulad dito, so far wala pa ako nakikita. Wala, bawal ang bus dito. Bawal ba dito? Bawal ang bus dito. Okay. Dun sila sa may Marcos. Yun mga idol, no? Kuminto muna tayo saglit kasi nalobat ang ating GoPro. So nagpalit tayo ng battery. Andito pa rin tayo sa may Cannon Road. Oras natin 12:26 AM ay PM. Tapos 235 kilometers na yung natatravel natin. Ayun, may rough road pa nga dito. Meron pa rin rough road dito sa Cannon Road. Pwede na sa baba ito. Parang hindi pa puguling sa bayan. Oh, yung nasa baba, yun yung mga papunta ng ano, papunta ng Maynila. Mga pauwi. Oo, pauwi na yan. Ako buwan na sa lang. Okay lang yun, tolerable naman. Konti lang pala yung rough road. Akala ko mahaba. Okay lang yan. Nagdaan. Oo. Dito namin. Nakalit naman kami. Oo. Nakalit. Kaso, Delikado itong ginagawa ng truck na to. ayos. Ayun mga idol, ito yung bagong tunnel dito sa Cannon Road. Ayan, nilagyan nila ng bagong tunnel. Bagong bago, may pintura pa nga eh. Ayan, sinesinuyan ko yung ano, yung kabilang side. Ayan, nagkaroon ng tunnel dito sa Cannon Road. Ang yan, mukhang umuulan dun, no? Medyo malapit-lapit na yung Lion's Head. Ano bata? Ito lang, Lion's Head. 12:53 PM. Baba na ako? Oo. Yun mga idol, no? Paalis na tayo dito sa Lion's Head. Oras natin 1:31. So yun, tinanggal ko na yung gloves ko, yung balaklava ko, tinanggal ko na. So ang next destination natin sa Petron, dyan sa may Baguio, sa may loob ng Baguio. Ayan, so kapag pumunta na tayo sa Petron at nakapagpagas, doon na natin malalaman yung mga average fuel consumption natin, yung mga ganun. At sakto kakablink lang ng aking fuel indicator. So tara, pagpagas na tayo sa Petron. Malamig na ng klima. Grabe, tarik ng kalsada, oh. Bata, ilang ganyan ang nilakad namin dito nung naglakas-lakas kami. Paanuhin ko muna, pabueluhin ko muna. Oo. Paunahin mo muna ang mga...
Petron dito mga idol. Papagas muna kami. Pagas muna tayo para tingnan natin ang ating fuel consumption. May XCS ba? Ano ba to? Ano daw? XCS boss, full tank. XCS. $64.55. Mahal pala dito, no? Ano, 6.86 liters, 443 pesos. So ayun, nandito tayo sa may Marcos Highway ngayon. Ang total na tinakbo natin 264.1 kilometers. So divided by 6.86. So lumalabas na nasa 38.49 or 38.5 km per liter yung average fuel consumption natin. Tapos yung naigas natin is 442 pesos. So since nakatakbo na tayo ng 5 kilometro bago tayo nag-Baguio, yung material naman yun, so sabihin mo na nasa 430 pesos or 435 pesos yung maigagas pag ikaw ay naka Honda ADB tapos pupunta ka ng Baguio. So ayun lang guys, oras ngayon 1:56 PM. So yun, hanap na kami ng transient dito sa Baguio City. So 442 pesos yung naigas, tapos 6.86 liters yung total na naikarga. 264.1 kilometer yung total distance travel, tapos 41 kilometer per liter yung nakalagay dito sa average fuel consumption. Pero hindi yan totoo, laging mas mababa yan dyan pag sa Honda. Pag sa yung sa Aerox ko kasi ano halos accurate mas mataas pa nga yung, mas matipid pa nga yung in reality. So yun lang guys, salamat sa panonood, bye bye, ingat, like and subscribe.